Binansagang The Holy Land ang lugar na to dahil nagsisilbi ito bilang isang banal na syudad simula noon hanggang ngayon. Kaya lang hindi kalayuan sa labas mismo ng pader ng Jerusalem, matatagpuan naman ang Valley of Hinnom. Isang lugar sa ating kasaysayan kung saan naganap ang iba't ibang masasama at karumal-dumal na gawain. Mga ritual, alay, kakaibang piyesta na ginagawa bilang papuri sa kalaban ng Diyos na si Satanas. Ayon sa ilang Bible scholars ay noong panahon daw ni Jesus, hindi lahat ng tao ay tapat sa kanya. Ilan sa mga to ay nagpadala sa impluensya ng Satanism maski na ang ilang mga komunidad sa Israel. Ang ginagawa nila ay bumubuo sila ng isang malaking bonfire at doon ay isinasakripisyo nila dun sa apoy ang panganay nilang anak na lalaki. Ang mga ritual na to, gaya ng sabi ko kanina, ay nangyari sa Valley of Hinnom. Ilang libong taon na ang nakakaraan at alam nyo bang ang ibig sabihin ng salitang to sa Hebrew ay hell o impyerno. Pinaniniwalaan na lahat ng kasamaan na to na gawa ng tao ay impluensya ng isang demonyong nagngangalang Satanas. Si Satanas, mga kaibigan, ay nabanggit hindi lang sa Biblia, kundi pati na rin sa mga banal na kasulatan sa iba't ibang mga relihiyon. Sa Kristyanismo ay tinatawag siyang Lucifer, sa Buddhism naman ay Mara, at sa Islam naman ay Iblis. Sa Western Europe noong 8th century ay inilarawan si Satanas bilang isang halimaw na minsan ay kalahating tao at kalahating hayop. May pakpak, may sungay, minsan ay kulay itim, minsan naman ay kulay pula na pinapalibutan ng mga tagasunod nitong mga demonyo. Noong May 19, 2013, libu-libong mga Kristiyano ang nagtipon sa St. Peter's Square upang dumalo sa misa na pamumunuhan ni Pope Francis. Doon ay meron siyang isang lalaking kinamayan at hinawakan ang noo dahil ito raw ay sinasapian ng demonyo. Ang video na to ay nag-viral at umani ng samot-saring opinyon na nagsasabing yung nangyari daw na yon ay isang exorcism. Para sa mga hindi nakakaalam, ang exorcism ay ang pinakaluma at mabisang paraan upang magtaboy ng demonyo. Ito ay present sa mga kultura ng iba't ibang bansa mula Europa hanggang dito sa Asia at lahat sila ay may ibang bersyon ng pagtataboy ng demonyo. During exorcism, mga kaibigan, ay nangyayari ang mga hindi maipaliwanag na bagay na pati ang siyensya ay walang eksplanasyon patungkol dito. Halimbawa na lang, yung mga nasasapian ay bigla na lang lumalakas, nakakapagsalita ng isang bagong lengguwahe at yung iba pa nga ay lumulutang. Tama ka nang narinig, kaibigan, dahil lahat ng to ay nangyayari hindi lang sa mga nakakatakot na palabas kundi pati na sa tunay na buhay. Sa northeastern Wyoming ay may isang monumento na pinangalanang The Devil's Tower na kauna-unahan ring pambansang monumento ng Amerika noong 1906. Isang misteryo hanggang ngayon kung paano ito nabuo at saan ito nanggaling, na kahit maraming teorya patungkol dito ay wala pa rin itong eksaktong paliwanag. Ayon sa iba ay bigla na lang daw itong sumulpot, habang ang sinasabi naman ng ilan ay gawa raw ito ng demonyo, kaya rin ito binansagang The Devil's Tower. Noong unang panahon, ang mga Native Americans ay sinasamba ang lugar na to at inaakyat ang pinakatuktok sa paniniwalang makakaranas sila ng himala. Sa paglipas ng panahon ay nagsulputan ang iba pang mga teorya na nagsasabing dito raw naglalanding ang mga alien gamit ang kanilang UFO na ginawan pa ng palabas noong 1977 na pinamagatang Close Encounters of the Third Kind. Sa kabilang banda, sa southeastern New Jersey naman, mga kaibigan, may isang malawak na gubat na tinatawag na Pine Barrens kung saan ayon sa mga lokal doon ay may isang nilalang daw ang namamalagi. Ayon sa kwento ay noong 1735 may isang babae na binansagang Mother Leeds ang nagluwal sa kanyang ika-13 anak. At ayon sa records ay totoo nga na siya ay mayroong 12 anak
At yung pang-13 ay hindi na nasama dahil ito raw ay naging isang demonyo at yung demonyo na yon ang siyang namamalagi dun sa gubat ng Pine Barrens. Noong 1909 ay bigla na lang dumami ang mga taong nakakita ng demonyo dun sa lugar, lalo na yung mga lokal na nagbigay takot sa karamihan na siya ring kumalat sa buong mundo noong mga panahong yun. Noong nakaraang taon, 2023 sa Boston, ay may ginanap na pagtitipon ang Satanic Temple kung saan pinapakita nila ang kanilang pagsamba at pagsunod kay Satanas. Marami ang pumuna at pinagtawanan ito dahil nga ito ay taliwas sa nakasanayan nating paniniwala at bago sa paningin ng mga tao ang ganitong klaseng samahan. Ibig sabihin lang ay totoo talaga ang mga demonyo at ang mga ganitong klaseng usapin ay hindi dapat natin binabalewala. Hail Satan! Hail Satan! Mga kaibigan, ang mga bagay na to na aking nabanggit ay maaaring ebidensya na totoo ang mga demonyo. Karamihan sa mga to ay hanggang ngayon hindi maipaliwanag na ang ibig sabihin lang ay marami pa tayong hindi alam sa ating mundo tulad ng hindi natin kayang ipredict kung kailan magkakaroon ng lindol, hindi natin alam kung paano gagalaw ang kidlat, kaya naman ang mga misteryosong bagay tulad nito ay hindi dapat natin pagtawanan, bagkus ay dapat maging bukas ang ating isip sa lahat ng posibilidad dahil ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga.